Good morning po, Ka-Orly at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng iyong programa. Maraming salamat, pero feeling ko talagang maaga ka yata mag-iikot ngayon. Mukhang alas 5 pa lang, meron ka ng pupuntahan at may mga plano ka nang i-check. Ano ho ba yung mga unang inyong tutunguhin at aalamin kung maayos ang serbisyo sa mga pasahero, Secretary? Ay tama po, patuloy pa rin po tayo nagmo-monitor po ng ating mga pantalan, ng ating paliparan, pati po yung ating sinasabi ng PITX, mga iba't ibang mga terminal po ng bus. No? So as of yesterday naman po, lahat ng ulat sa atin hanggang gabi ay normal pa po ang operasyon ng ating mga sinasabi nating transport hub. No? Mm-mm. Patulad ng pati mga pantalan natin, normal pa po ang sitwasyon. Yung PITX natin, mga terminal normal, pati paliparan. Pero naiintindihan ko po malamang ngayong araw, dagsa rin po ang ating mga pasahero, ang ating mga commuters. So nag-utos po tayo sa ating mga kasamahan sa DOTR, pati mga Coast Guard po natin na patuloy po natin babantayan ang ating mga terminal kasi po ang utos naman ng Pangulo, kailangan may masasakyan at ligtas ang biyahe po ng ating mga kababayan. Una muna, Secretary, yung mga inabisuhan ninyo, pinadala nyo na show cause order ng mga bus company nagtaas na pasahe. Ano na pong update? At ano ang inyong mensahe sa mga magtataas na pasahe na walang abiso ngayon pong Semana Santa? Tama po, the other day po, I think that was Monday, no, nakatanggap kami ng report na may mga bus companies po, 8 po yata to, na talaga nagtaas ng pamasahe na walang pahintulot. So yan po iniimbestigahan na shokos po yan ng ating LTFRB, iniimbestigahan na po ngayon. Ngayon para sa ating mga bus operators, lalo sa land transport, no, talaga pong pinapaalala namin sa kanila na isa pong paglabag ng kanilang prangkisa ang pagtataas ng pamasahe na walang aprobadong alituntunin mula sa LTFRB. So Mhm. bawal po nilang gawin yan. Kaya nga po kung napansin nyo, Ka-Orly, inuna po natin sila sa pagbibigay ng subsidiya. Tama po. Naiintindihan po namin ang kanilang kalagayan, naiintindihan po ng Pangulo, pero hindi po, wala pong dahilan at wala pong rason at hindi po excuse ang pagtataas ngayon ng pamasahe sapagkat alam nila kailangan mo ng may pahintulot at aprobado sana ng LTFRB po. Secretary, ang pinapahintulutan lang yata ngayon yung mga shipping company kasi mahirap naman talaga yung fuel para sa mga barko po. Ang eroplano, meron ba kinabalitaan na may mga fare hike petition? Ang sa shipping company po, deregulated po kasi yan, no? At Oh, okay. talaga pong wala tayong kumbaga ang magagawa lang po ng marina ng DOTR is magbigay ng ceiling. At kaya nga sabi, as a matter of fact, yung pagbibigay pa nga ng ceiling ay yan po pakiusap din natin sa ating mga shipping lines. Mhm. Kaya sinabi natin sa kanila nung nagpulong tayo, sabi namin if the public interest is threatened, then the government must intervene. So yun yung in-explain namin sa kanila. Mhm. Now sa atin namang paliparan sa mga airlines po natin, last Sunday po nag-ikot tayo. Ang kagandahan po kasi pagdating naman sa paliparan, yung mga ating pasahero nakabili na po ito ng kanilang ticket dati pa, no? Mhm. So usually when you take the sabi natin kapag ikaw po ay babiyahe na through airlines, na bumibili ka na ng ticket. So based on our interview sa pag-iikot namin, same pa rin po yung kumbaga pamasahe pagdating sa ating Mhm. airlines. Buti Naintindihan ko na, opo, kahit po. buti binanggit niyo yan, Secretary, kasi hindi ko lang alam kung may mga airline company na bayad na, naka-schedule na for this March or April ang biyahe, na bayaran na, and then magre-request ng additional payment. Wala naman sigurong ganun, ano, sa Wala mga po, pasahero? wala po. Oh, Hindi po delikado yun. mangyayari yan. Mm. Delikadong-delikado. Basta't hindi po nangyayari yan pagdating sa airlines po Mhm. natin. Okay, may ano ba, may pagdami na ba ng mga pasahero tayong namomonitor lalo na sa bus, ang barko talagang kahapon marami raw ho yata. And same Yes as mga po. airline company, Secretary. Ang tansya po namin, no, sa airlines natin, based sa last year po, 147,000 daily po tayo last year, Semana Santa. Ang tansya po natin ngayon is 150,000 po. Mm. Sa land transport natin, sa bus, sa PITX pa lang, yun yung usually ang gauge namin. Tumaas din po ang ating mga pasahero. But most of this po yung sinasabi nating chance passenger. Kaya inikayat po namin sila na meron namang online booking, meron naman yung pwede na kayo magpareserba. Upang sa ganun, wag kayong, parang kapag pupunta kayo sa mga terminal natin, hindi kayo matagal mag-antay. At Mm. yun nga po, chance passenger. Ganun pa man,
we made sure naman po na may masasakyan sila, may sapat tayong supply ng mga bus. At naglagay na rin po tayo ng LTFRB help desk doon. At kung sakasakali po na kailanganin ng bus, ay mabilis po sila makapag-issue ng special permits. We issued already around 1,300 special permits para sa mga bus natin, para lang matiyak natin na sapat yung supply pagdating sa bus. Okay. 2 punto na lang, Secretary. Patuloy ho ba ngayong Semana Santa yung mystery rider ng DOTR para sa mga mag-aabusong siguro driver ng TNBS, taxi at kung ano pa mga public utility vehicle? Opo, at yan naman po ay talagang ginagawa natin, hindi lang pang Semana Santa, ay meron na po tayo naka-assign dyan, no? So we do it na minsan may isang araw, every other day. So meron tayong naka-deploy na ay sabi na natin confidential agent just to make sure po na tumatalima ang ating mga kasamahan sa transport group pagdating po sa pamasahe. Okay. Ano ba ang plano talaga sa 3 pangunahing hakbang para po sa mga pasahero ngayon o mga biyahero? Yung una ho kasi yung service contracting, libreng sakay at saka yung carpooling. Paano ho bang update ito sa mga hakbang na itong maaaring ipatupad? Sa service contracting po, yung pareho rin lang po sa libreng sakayan, inaantay lang natin yung pondo mula sa DBM. May nakalaan sa atin na 1 billion. Ang kagandahan po dito sa service contracting, ang talaga makikinabang dito ay hindi lang yung super operator, mas lalo na po yung mga commuters sapagkat ang magbabayad na po ng pamasahe, ng pasahe sa the government, no? Ito namang carpooling, may alam ko merong pagpupulong ng ang MMDA. kasama ang LTFRB. The concept is sasabihin natin good and interesting. Pero kailangan kong aralin po, no? Ginagawa yata nila yung guidelines ngayon ng LTFRB. Kailangan kong makita at mabasa kung ano yung alituntunan, yung panuntunan dyan. Kasi nga parati nating sinasabi that the devil is in the Naabuso ng mga kolorum. Tama po, at dapat mayroong safety talaga measures na how to check na walang kolorum. At pangalawa po ay how to strike a balance dito naman po sa ating mga UV Express o yung mga iba pong transport modes natin. No? Ito ba malaking epekto sa kanila? Mas lalo ba silang mababawasan ng kanilang mga pasahero? So yun lang po yung tinitignan namin. But again, the concept is very good. It's just that we have to make sure the implementation will not affect as much as people that we want to be benefited po. Okay. Secretary, mahaba pa ho itong ating paghanda. Sakasakali may kinakailangan kayo iparating, ipaabiso, ay pakitawag lang ho kami. Kami po makikipag-ugnayan din po sa inyo. Secretary, maraming salamat. Magandang umaga. Good luck po. Magandang umaga po. Have a blessed Holy Week po. Si Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, mga kapuso, inyo pong napakinggan.